Medyo po mainit. Mainit. Nag-long sleeve pa naman ako kasi malamig sa loob. Okay. So anyway po, good morning po sa ating lahat. At tayo po ay nagkasama-sama. Batiin niyo muna yung katabi ng good morning. Baka kanina nyo pakatabi, hindi nyo binabate. Okay? Biga nga gayon, yung malapit ang hindi binabate. Ano? Okay. Tapos yung katsat na malayo ang laging tuong bati-bate. Okay. So anyway, tayo po mag-aaral ng Bible at ang topic po natin ngayong umaga ay Spirit Embolds. Embolds. Spirit embolds or ang proper dyan talaga ay embolden. Okay? So pag-usapan po natin yan. Lahat tayo ay may kinatatakutan. Tama? We are all afraid of something. Aminin natin o hindi, tayo ay may kanya-kanyang phobia. Tama? May taong takot humarap sa public speaking. Pagka pahawakan mo na ng microphone o kaya nasa sa stage, ay hindi siya magkaintindihan. Isa yan sa fear ng tao. Merong takot sa ipis. Pag nagapangan ng ipis ay bilang, yung siya natatakot. Meron naman kung yapakan ng ipis ay wagas na wagas, hindi siya natatakot. Meron takot sa gagamba. Tama? Pag naggapangan ng tarantula ay natataranta. Okay? Merong takot sa dilim. Pag biglang nag-blackout, siya yung pinakamalakas na nasigaw. Ay lalaki yon. Okay? Marami. May takot sa closed space. Yung halimbawa, nawala ng power sa elevator at nakulong siya doon, parang takot siya sa closed space. Okay? Pero may takot din sa salamin. Dahil ayaw daw niya masaktan ang kanyang damdamin. Pero ang totoo, we are all afraid of something. Lahat tayo ay may kinatatakutan. At yan po ay hindi yan nakapagtataka. Sapagkat ang ating pag-aaralan, maging ang mga alagad na ating pag-usapan, sila ay tulad din natin na may kinatakutan. Pag binabasa natin ang Bible, parang ang tatapang ng mga alagad. Pero ating pagbinalikan sila, after the arrest of the Lord Jesus Christ, up to His resurrection and ascension, we can see the timidity of the apostle. Kung yung mapapansin, nang ang Panginoong Jesus ay arestuhin po sa Garden of Gethsemane, hanggang sa kanyang maling trial, hanggang sa siya ay nabuhay ng magmuli at umakyat sa langit, anong ating mapapansin na ugali ng mga alagad nung simula? Sila ay mga takot. Okay? Sila ay mga takot. Okay? Kaya yung sabi ko nga po sa inyo, ang pagiging takot ay hindi yaan nakakatakot. Okay? Sapagkat even yung ating mga hinahangaang alagad dati ay nagkaroon din ng takot. Okay? But, ito yung maganda, but everything changes. Lahat ay nagbago nang ang Holy Spirit ay pinatapang sila. Okay? So, mula nung sila ay nakatago, remember Peter, kinausap ng babae, takot siya, at nung ipinako ang Panginoon sa krus, si John the Beloved lang ang nado doon, lahat ng alagad nakatago. Nang siya inaresto, lahat tumakas. Nang siya nagbagong magmuli, wala agad maniwala. Nakakulong sa kwarto ang mga alagad. Tama? Nakakulong sila sa kwarto. Sa Acts chapter 1, na nagpe-pray sila, takot pa rin silang lumabas. Lumakas lang ang kanilang loob nang ang banal na spirito ay dumating. Kaya ito po, ang ating pag-uusapan ngayong umaga, Spirit embolds. Embolds. When we say embolds or embolden, bagaman ang mas precise yan yung embolden, when we say embolds ay ganito, to impart boldness or courage. Okay? Pag sabing embolds, binigyan ka ng tapang at lakas ng loob. Pag sabing embolds is to instill, lagyan ng courage. Or, nakalagay dito ay resolution enough to overcome timidity or misgiving. Yan pa naman ang mga Filipino. Malimit sa atin ay mga mahiyain. Liban na lang sa mga illegal na kontraktor. Okay?
lahat ay timid. Okay? Likas ng Filipino yan, mahiyain. But, when yung pagsabing ikaw ay emboldened, you have the resolution or pagpapasyang sapat para labanan ang iyong pagiging mahiyain or takot. Pagsabing emboldened ay making someone braver. Okay? Making someone braver. Giving confidence or enabling them to overcome timidity or fear. So pagsabing emboldened, ito ay pagbibigay. Merong source na nagbibigay ng lakas ng loob sa atin. Ang atin lang tanong ay, sino ang nagpapalakas ng loob sa iyo? Kasi dapat lang din po maging tama. Yung ibang tao, malakas ang loob dahil matalino. Okay? Paano pagka nagka-amnesia ka? Nasa na yung iyong tapang? Yung ibang tao kaya malakas ang loob kasi maraming koneksyon. Okay, meron silang kapangyarihan. Paano pag nag-resign ka na o nag-retired ka na? Ang iba kaya matapang o malakas ang loob kasi maraming kayamanan. Paano yan? Pag natutuklasan ng maraming kayamanan, ay ill-gotten. Hindi tama ang pinagkuhanan. Or, nawalang bigla ang iyong investment. Ano ang source ng iyong lakas ng loob? So, yan po yung dapat din tama. Tamang malakas ang loob, pero lagi tayong babalik sa bakit. Ano ang nagpapalakas ng iyong loob? Yung ibang lalaki, nabarik. Lalo pag magpapaalam naman ligaw, nabarik. At sasabihin may I borrow your name? Mababa po, nalakas ang loob. Nahingi ng lakas ng loob sa alak. Okay? O kaya nahit-hit ng adik. Kaya, alam nyo, yun yung mga mali na source of being emboldened or magitayong matapang. Pagtatama lang yan. Okay? So, kasi sa ating pag-aaral po, ating mapapansin, ano yung nagpalakas ng loob sa ating mga alagad na ito ng Panginoon? Tingnan po, Acts chapter 4, 31. Ating hihiwag-hiwagin yung talata na yan. So, samahan niyo po ako. Ang sabi rito ng Bible, at nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila. Yan ang nakakatakot na prayer meeting, ano? Yun ang pagka nagpe-pray biglang nalindol, ay paano kung hindi tama ang timpla niyan? Okay. At nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang salita ng may katapangan ang salita ng Diyos. Pero atin munang balikan. Bago nangyari ang chapter 4 na yan, ang kwento po niyan ay ganito. Ang church ay pinipersecute this time. Si Peter and John ay inaresto. Sa chapter 4, bakit sila inaresto? Sila po ay nagpagaling ng isang lalaking namamalimos na lumpo sa isang gate sa Israel. At sabi nga ni Peter, "Oy, silver and gold, habaynan. Oy, tumingin ka sa akin, wala akong pera." Tawag ka pa wala ka palang pera. Sabi, "Tumingin ka sa akin, pilak at ginto ay wala ako, ngunit sa pangalan ni Jesus sa taga Nazareth, rise up and walk." So sa madalit sabi, ang lumpo ay nakalakad. Tapos, sila ay inaresto dahil nangangaral sila sa pangalan ni Kristo. They were ordered not to preach. Yan ang atin na pong lalakdawan yung mga tagpong yan. Pinatigil na silang mangaral. Anong ginawa ni Peter at ni John? Binaligtad nila. Lalo silang nangaral. Okay? They did the opposite. Tapos, anong ginawa po dito? Nung sila ay mapagbawalan, pagdating sa chapter 4, na kauwi sila sa simbahan. Okay, doon sa kanilang pinagtitipunan. Sa verse 31. At ito na, ikwinento na po ni na Peter, okay, 24. Chapter 4, verse 24. 23. Atin tingnan yung 23. At nang sila'y mapakawala na, ay nagsiparoon sa kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat ng sa kanila'y sinabi ng mga pangulong saserdote at ng matatanda. Okay? So, ito yung background po. Sila ay inaresto dahil nangalay tungkol kay Jesus Christ. Sila ay nakulong. Sila ay pinagsabihan. Nung makauwi, ibinalita sa mga ka-churchmate. Ito yung nangyari sa amin. At sila ay masaya pa. Okay?
Ano kaya ito yung mangyayari din ngayon? Ano? Yung may hinuli na worker at dahil nangangaral, ano kaya mararamdaman? Kasamahan mo ba yun? Ay, sino yun? Hindi. Baka magkatanggihan na eh. Kasamahan mo ba yun? Sino po? Si Brother John? Hindi po, sino yun? Pero nung si Peter at si John ay nakauwi, alam nyo, ang church ay natuwa pa sa kanila. Okay? At ating titingnan po ito. Yung sila'y lalo pang lumakas ang loob. Sige, punta na natin yung ating mga point. So, number 1, sabi rito sa English, sa 31, and when they had prayed, the place was shaken, and where they were assembled together, and they, tingnan, pansin niyo yung ang daming ginamit na, panghalip na they, and they speak the word of God with boldness. Ang aking tanong ay, yung they, who are they? Sino ba yung they were filled with the Spirit? They spake the word of God with boldness. Number 1 na dapat nating maunawaan po ay ito. Spirit, the Holy Spirit, embolds God's people. Okay? Sino yung they diyan? And when they had prayed. Number 1, the Spirit embolds God's people. Okay? Ikaw ba ay people of God? Therefore, kung tayo po ay tao ng Diyos, isa tayo sa pwede niyang bigyan ng lakas ng loob. Okay? Hindi si Andres Bonifacio, atapang atao. Apugot a ulo, hindi atakbo. Okay? Ang tunay sa totoong buhay po, ito ang totoo. Ang tunay talaga na may lakas ng loob sa mundong ito, na dapat malakas ang loob, ay ang mga mananampalataya. Opo. Kasi sabi rito sa Biblia, and when they had prayed, sino ba yung they diyan? Yan yung mga alagad at ang mga unang mananampalataya. Nasa bilang po ng Biblia, nasa 5,000 na sila. Okay? Medyo madami ng membro yun, 5,000. Pagka tayo kay 5,000, baka tayo hindi na magkakakilala din eh. Okay? Number 1, the Spirit embolds God's people. Acts chapter 1 verse 8. Sabi ng Biblia, tingnan po. Dato po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ano yung ating makikita po sa talatang ito? Chapter 2, verse 41. Okay, ating tingnan yung day na yan. Yaon niyang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at naparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Okay, binaybay po dito. Who are they na pinalakas ng Espiritu Santo ang loob? Ang mga tao po ng Diyos. Okay? Kaya minsan, ito po kung merong malakas talaga ang loob sa ating mga lugar, sa paggawa ng tama, dapat ay ang mga anak ng tayo, na anak ng Diyos. Kasi minsan, ito ang buhay po, lalo yung nasa kayo sa bus, napunta ng palengke, minsan kayo makakaras ng ganito Dapat ikaw yung magpipreach sa una ng bus. Abay, mamaya, inyong makikita ito, may tatayo ng babae doon. O kayo lalaki, magandang umaga po. Kami po ay mula po sa Pentecostal Church at kami po yung mga ngaral lamang ng salita ng Diyos. At mamaya, magpipreach na at mamaya, manghihingi na ng pera. Naroon tayo, sakay. Anong ating nararamdaman? Pambihira! Dapat ako yun Nanoan yun? Na sa totoong buhay po, talagang dapat tayo yun. Why? Kung meron dapat malakas ang loob na magsalita para kay Kristo, ay tayo yun. Why? Sabi ng Biblia, nang tayo naligtas, tayo ay binabaan na ng banal na Espiritu. So whenever we are fearful, tandaan niyo po, tama na tayo natatakot. Pero nung tayo naligtas na, dapat mas dominant na sa atin na tayo mas malakas na ang loob sa mundong ito. Tama po ba yon? Kaya next time na may pagkakataon magsalita, magsalita ka.
Opo, mamaya, pupuntahan natin yan. Pero ating pinupunto muna po, sino yung they had prayed na naging bold? Pag sabing bold, sila ay pinatapang. Alam niyo po, sino sila? Mga mananampalataya. Tingnan niyo, Acts chapter 4. Ating subaybayan ang talunto ng talata. Sa chapter 4, verse 4, datapwat marami sa nangakarinig ng salita ay nagsisampalataya at ang bilang ng mga lalaki ay umabot na sa may 5,000. Anong daming membro nito? 5,000. Okay? Dumami. Bakit ito dumami ng dumami? Kasi napakalakas ng loob ng mga alagad na magsalita para sa Panginoon. Pero Spirit embolds God's people. Ito pa yung isang magandang talata, verse 23. At nang sila'y mapakawalan na, ay nagsiparoon sa kanilang mga kasamahan. Okay? May binabanggit na dito ng mga tao Sila, kasamahan. Alam niyo po, ang tinutukoy dyan, the Church of God. Tayo po yan. At may pangako ba, Brother Henry, na tayo ay magiging matapang? Paano kung ang personality ko talaga ay ako'y mahiyain? Okay? Ako'y isang introvert, ang aking personality. Ako ay melancholic, ang aking personality. Ako ay phlegmatic, ang personality. Parang ako'y taong tahimik lang talaga. Yan ba ay bagay sa akin na maging emboldened din ako? Anong sabi ng Biblia? Ating tingnan ang sabi ng Biblia. Hindi yung sinasabi lang ng psychology. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Tingnan po ang sabi ng Bible. At pag anak ka ng Diyos, ito ay i-claim natin. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Anong sabi ng Biblia? Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Inyong unawain ang talata. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Sabihin mo sa sarili mo yan, hoy, Henry, hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Alam niyo po, ito yung totoo. Ako'y nag-outline, lalo sa ating mga magulang, isa sa nagbibigay ng kaba sa atin ay pag ang ating anak ay may sakit. Tama po ba yan? Yung mga magulang dito, pagka may karamdaman ng inyong anak, lalo pag hindi makapagsalita, para nakaka-create ng fear, Ari, hindi na hinga mamaya. O baka kung ano nangyari na dito. Alam nyo, talagang ang mensahe ay akma, maging lalo sa preacher. Nagagawa ko ng outline, si Amber ay nagkasakit. Alam nyo, ang aking puso na da-divert. Kasi, mami, baka, kasi tumarak na ang mata nung dati Okay? Alam nyo yung fear, nagkikreate ng fear. Kaya, sabi ko, ang Bible talaga ay akma sa bawat sitwasyon. Alam nyo, habang ako nag-outline, sabi ko na lang ay, Panginoon, naray mga diversion para ako hindi makafocus sa pag-outline. Kasi, ang sabi ng iyong salita, hindi ako binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Alam nyo, napapayapa sa akin yung aral na ang Diyos ay sovereign. Alam nyo, ang Diyos ay sovereign. Ano yung sayang sovereign ang Diyos? Ultimong pagkakasakit ng ating anak ay hindi magaganap kung hindi yan pinayagan ng Diyos. Naunawaan niyo po yun? Ang bawat pintig ng tibok ng puso ng aking anak at buhay ko ay hawak din niya. So bakit ako pwedeng pumayapa? Kasi ang Diyos ang may hawak at siya ang may-ari ng aking anak. Kaya ako'y nakapag-outline. Naunawaan niyo po yun? Why? Kasi si Satanas ay pwedeng magpadala ng kung ano ng espiritu sa atin. Espiritu ng pagkatakot. Pero ating tatandaan, hindi nanggagaling sa Diyos ang espiritu ng pagkatakot. Na ikaw ay napaparalyze na sa dapat mong gawin para sa Diyos. Why? Ang Diyos ay hindi tayo binigyan niyan, kundi ang ibinigay sa atin ay magaganda, kapangyarihan, pag-ibig, at kahusayan. Okay? Kaya number 1, lagi po natin na i-claim, the Spirit embolds God's people. Kaya lang yung babalikan, Lord, ako'y iyo, kaya dapat ako ang malakas ang loob. Okay? Kayo ba'y malakas ang loob? Yan. So, ipag-pray natin yan, Lord, embolden me. Ako'y bigyan nyo nga po ng lakas ng loob. Hindi lang ito sa pagsasalita. Maraming application na kailangan nating maging malakas ang loob sa buhay na ito. Halimbawa,
Kailangan mo ng lakas ng loob para mag-quit sa mali at i-pursue ang tama. Kailangan mo ng lakas ng loob dyan. Okay? Yung pagpapatawad sa kababag, kailangan din ng lakas ng loob dyan. Saan manggagaling? Sa Holy Spirit. Naunahan niyo po yun? Okay? So kaya, pero ang good news, the Spirit embolds God's people. Number 2. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. So yung they, naunawaan natin ha, yung they diyan ang tinutukoy ay mga anak ng Diyos. Okay? Ano nangyari? They were all filled with the Holy Ghost. Anong purpose? And they spake the word of God with boldness. Okay? Contextually speaking, the Spirit embolds God's people, number 2, in proclaiming Jesus. Okay? The Spirit embolds God's people in proclaiming Jesus. Ay, pakinggan niyo po ito. Sa pagpapakilala sa ating Panginoon, huwag niyo pong iisipin na siguro pagka Bible student, mas madaling magsalita tungkol kay Jesus Christ. Siguro kung ako'y may degree sa theology, mas madali akong magsalita tungkol sa ating Panginoon. Well, nakakatulong po yung mga yon, pero hindi garantisadong makakapagsalita ka ng may katapangan pag nagawa mo yon. Naunawaan niyo po yon? Ang lihim pa rin na dapat nating taglaying lahat ay ang Holy Spirit mismo ang magbigay ng lakas sa atin. Opo, tingnan po. They spake the word of God with boldness. So, kaya paano mo, Kuya Henry, Brother Henry, paano ko malalamang ako'y emboldened? O ako ay pinatatapang na ng Espiritu? Ano, nalaban ako sa asawa ko? Umuwi ka! Alam niyo ba yun? Aba, matapang na, nalaban na sa asawa. Aba, nahaya na ng suntok eh. Yung palit nakalagay din ay, oo na. Susunod na. Yung ba yun? Ang tapang ay hindi sa pananampal sa asawa o pananagot sa asawa o paglaban ng anak sa magulang o sa nakatatandang kapatid. Ang proper application ng tapang na binibigay ng banal na Espiritu sa atin ay ganito. Yung ikaw ay introvert, taong sulok lamang. Ikaw ay ayaw mo maging usher. Ayaw mo nga magpunta sa unahan at paghahawak ng mic ay naganyan. Nagiging wiper. Pero, lo and behold, bakit ikaw ngayon ay kaya mo nang magsalita para kay Kristo? Hindi mo dahil yan. Hindi mo dahil yan. Kundi, ikaw ay binabaan na ng Holy Spirit. Opo, hindi yan sa tapang, hindi yan sa talino, hindi yan sa koneksyon. Kaya tayo lalakas ang loob, mga kapatid, para magsalita dahil ng Holy Spirit. Why? Pagka ikaw ay pinuntahan ng Holy Spirit, anong tahimik ka? Anong ikaw ay mahiyain? Babaguhin ka niya. Bakit? Ikaw ngayon ay magkakaroon na ng lakas ng loob na ipakilala ang ating Panginoong Jesus. Oo, yan. So, itong pagiging emboldened or enough to overcome timidity, okay, ay mangyayari pagka tayo ay sinangkapan ng Holy Spirit at ang tapang na ito ay mangyayari na magdulot sa atin to proclaim the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya may tamang lalagyan yung tapang. Malakas ang loob mong ipahayag ang ating Panginoong Jesus. Tingnan po ang sabi ng mga talata sa Bible, Acts 1:8. Ano bang purpose niyang emboldened, yung pagiging emboldened na yan? Acts chapter 1, verse 8. Sabi ng Bible, datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Yan ay ang Holy Spirit. Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ano mangyayari pag natanggap yung kapangyarihan? Lalakad sa tubig? Kakain ng bubog? Ano ang epekto ng kapangyarihang ito? Yan ba'y agimat? No. Persona yan na pumasok sa atin. Anong mangyayari pag tayo ay napasok ng Espiritu Santo? Anong magiging bunga? Kayo'y magiging mga saksi ko. Ano ba yung saksi? Hindi naglalakad yung may payong at naka-stocking na mahaba. Pag sabing saksi, yung nangyari, sinasabi mo. Naunawaan niyo yun? Pag sabing saksi, yung nakita mo,
What I see, I will tell. Pag sabing ikaw ay saksi ni Kristo, anong ginawa ni Kristo sa buhay mo? May ginawa ba siya sa'yo? Kung may ginawa siya sa'yo, anong gagawin mo? Sasabihin mo yun sa iba. Nalaman niyo po yun? Yun ay ibig sabihin na ikaw ay saksi. You testify what happened. Ngayon, kailan lalakas ang loob mo? Pag wala ka ng kasalanang nagagawa? No! Tayo tatamaan pa rin ng kasalanan. Kailan ka magiging malakas ang loob? Lagi mong tatawagin, Holy Spirit, embolden me. Bigyan mo ako ng lakas to speak today. At sa totoong buhay po, tayong tao ay matapang sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos tayo naduduwag na. Pero kaya mahalaga yung unang 5 minuto, hindi kayo makapagsalita na agad. At pag naunahan ka ng takot, delikado kaya unahan mo na ang takot to proclaim the Lord Jesus Christ. Opo, ang dami na nating namamatay nakakilala, tama? Kayo po ba may kakilala ng namatay? Kaklase? Kakilala sa Facebook? Alam nyo, lagi nabalik sa akin, sa isip, Tito Jomel dyan, ba't ga ako'y mahihiyang magpakilala kay Kristo? Paano kung ito'y mamamatay na? O ako ang mamamatay na? Nalaman niyo po yon? That's why we need to proclaim the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya tayo lahat ay mag-pray, Panginoon, kami ay bigyan nyo ng tapang, Holy Spirit, to proclaim the Lord Jesus Christ. Kasi yan ang ginagawa ng unang mananampalataya. They spoke the Word of God. Yung Word of God dyan, hindi man yung Old and New Testament kasi binubuo pa ang New Testament that time. The Word of God is Christ Himself. Malakas ang loob nilang ipakilala ang Panginoong Jesus. Kayo po ba, malakas ang loob niyo ipakilala ang Panginoon? Kumusta kayo pag nasa sa school, lalo yung mga mananampalataya? Ano ang inyong pinag-uusapan? Yung bini? Yung K-pop? Malimit kung mabanggit nyo, flood control Ako yung papagupit dyan. Napag-usapan namin yung mga congressman, kontraktor na corrupt. Teka, alam nyo, narinig ako Holy Spirit, masyado kang maraming comments sa politics. Alam nyo, dinivert ko yon. I use the trend to declare the truth. Anong binanggit ko? Kaya habang ako ginugupitan, yan talaga ang nakalagay sa Biblia Ano nakalagay sa Biblia? Ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yun, pasok, naipasok. You see, when you are emboldened by the Spirit, kahit yung trending, mga nipo baby, okay? Magagamit natin ang mga bagay na yan para ipakilala ang ating Panginoong Jesus. Kita nyo ba yung mga gusto lagi magpasikat? Naghahanap yan ng affirmation. Naghahanap yan ng magmamahal. Kaya talagang nagpapaganda, nagpapasexy, nagpapapansin. Why? They are looking for someone to love them. May good news ako sa iyo, pare. Meron nagmamahal sa iyo. Hindi mo lang pinapansin. Sino yan? Si Jesus Christ. Kaya miski taga-LGBTQ pa ang kausap mo, matutuwa. Bakit? May papakilala ko sa iyong lalaki. Di ba? Hanap ko yung lalaki. May papakilala ko sa iyong lalaki na hindi ka lolokohin. Hindi ka lang peperahan. Hindi lang ikaw ay gagawing 500 dyan. Kundi mamahalin ka ng totoo. Sino yan? Si Jesus. Isipin nyo, miski ang kausap nyo ay yung parang kakaiba na ang kanyang paniniwala, kaya nyong ipasok ang Panginoon sa ganyan. Opo. Kaya, kailan nangyayari yan? When the Spirit emboldens us. Use every opportunity to share the Lord Jesus Christ. Okay? Ako may nakita nga ang dami nang namamatay, kaya kumuha na kayo ng insurance. Aba, ang galing. Naipasok yung kamatayan sa pagkuha ng insurance. Pero lalo dapat tayong magmalay. Ang tao talaga ay namamatay. Araw-araw, 100,000 tao ang namamatay. Mahigit pa. All over the world. Kada segundo, 3 namamatay. Yung mahal natin sa buhay na hindi paligtas, dapat ating pangaralan na yan. Pero kailan nangyayari yan? When the Spirit emboldens us. Okay po? Kaya napakahalaga. Tingnan sabi ng Acts chapter 2, verse 36. 2:36. Sino nagsasalita dito? Si Peter. Okay? Naalala niyo si Peter? Si Peter po, na nagsalita sa Acts chapter 2, ang tapang niyang mangaral dito, ang daming tao.
Ang daming tao, isa sa mahirap gawin yung magsalita sa maraming tao. Tama po ba? Sino rito ang pag tinawag sa una, kapatid, ikaw nga ay mangaral sa una, anong una mong pakaramdam? Ha? Ba't ako? Nagiging kabag eh. Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako? Hindi, tao ka. Ba't ako? Natatakot tayo. Why? Totoo yan, yung fear of public speaking. Si Peter ay duwag din. Naduwag siya. Sa babae ngayon natakot ito eh. Kasama ka ni Jesus? Oo, mamatay no? Nung una. Pero sa tagpong ito, merong Feast of the Pentecost, 1,000 tao ang nasa Jerusalem. Hoy! Makinig kayo, mga talaki ng Israel. Abo, sino yun? Parang lasing yata yun. Lumakas siya ang loob niya. Bakit? Sinong kanyang ipinangaral? Anong sabi rito? Sa 36, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Panginoon, ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Anong sabi ng 37? Nang marinig nila ito'y nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Ito yung siya sa chapter 3, chapter 2, chapter 3, ito yung pilay na pinagaling. In the name of Jesus, rise up and walk. Ano ang context ng kanyang pangangaral? Sa chapter 4, verse 2. Palibhasa'y totoong nangabagabag. Ano gang ikinababagabag ng iba? Sapagkat tinuruan nila ang bayan at ibinalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na magmuli sa mga patay. Ano nangyari? At sila'y kanilang sinunggaban. Oo. Hindi pa naman namin nararanasan po ito. Sino ritong nasunggaban na dahil nangangaral? Ng aso, brother. Meron na ba dito? Wala pa po sa atin na ganyan. Pero inyo pong tingnan minsan yung mga bansa na mga communist, mga bansa tulad ng North Korea, Iran, Afghanistan, lahat ng mga istan na bansa, Afghanistan, Turkmenistan, lahat ng mga istan country, yan ay Satan. May Satan dyan. Okay? Na pinipigil ang pangangaral ng Ebanghelyo. Pero alam niyo po ba, anong bansa ang may pinakamadaming Christian today? US? USA? Canada? Hindi. China. Isang pastor, nagpapastor sa 1,000,000 miyembro. Bakit? Kahit sila'y communist, they proclaim Jesus Christ. Ano napapalakas ang loob doon? Ipapatayin ka nga doon eh. Ilalagay ka sa concentration camp, sa re-education camp. Bakit sila nangangaral? They are emboldened by the Holy Spirit. Yun ang nakakaingit sa mga bansang yan. Na kahit sila'y communist, kahit sila'y mga Islamist na country, bakit ang laki ng gawain sa Iran, yung ngayon, yung nang-aatake sa Israel, sina Khomeini lang naman ang galit sa Israel, pero napakadaming mga Iranian na mananampalataya. Remember, ang tumulong dati para makabalik sila sa Israel ay mga Iranian. Sina Artaxerxes, mga Persian. Yung tumulong kay Esther, Persian. Ibig sabihin, may ugnayan na ang bayan ng Diyos at saka sila dati pa. At maraming mananampalataya. Pero bakit sila matatapang? Pinupugutan lang naman ang ulo doon pag nagpa-convert ka, Muslim ka, nagpa-convert ka sa Christianity, anong parusa? Nagkasala ka ng shirk, baby shirk. Shirk ang tawag sa kasalanan sa Islam, baby shirk. S-H-I-R-K. Ano yan? Meron ka pang ibang Diyos bukod kay Allah. Yan ang walang kapatawarang kasalanan. Pero ikaw ay magpumatay, magmasaker, manggahasa ng babae, patatawarin ni Allah. Pero maging shirk, baby shirk, hindi ka patatawarin. Ano yon? Pag naniwala ka si Kristo Diyos, bukod kay Allah, Allah ang buhay mo, mawawala. Pero look at them. Blooming ang simbahan. Anong problema? Anong problema natin sa Pilipinas? Bakit ang daming taong hindi pa rin natin nababahagi ng salita ng Diyos? Ang problema, we are not emboldened by the Spirit. Masyado tayo nakatingin sa cellphone, masyado tayo nakatingin sa computer, masyado tayo nagre-rely sa mga man-made na bagay. Siguro pag ang simbahan namin na may elevator, dadami nang a-attend. Siguro kung ang nasundo sa amin ay bus, madaming a-attend. Siguro magbubunga ako pagka high-tech na ang aking panturo sa mga bata. Hindi. Hindi.
Hindi dyan yan. Siguro kung ang ating music ay may drum set, siguro maraming sisimba. Kung may pabingo. Alam niyo, hindi. Ang sekreto talaga, Holy Spirit. Kaya ang isang simbahan ay hindi nagbububunga. Alam niyo kung bakit? Ang persona ng Espiritu Santo ang hindi naluluwalhati. Hindi siya nakakagalaw ng ayos. Kaya ang halaga din na para tayo embolden ng Holy Spirit, yung kinanta natin kanina, ang kasalanan ko'y kinikilala at pinagsisisihan. Okay? Kaya minsan hindi tayo malakas ang loob magsalita dahil alam nating may ginagawa tayong di tama. Ano kailangan gawin doon? Huwag mong laruin ang kasalanan, iyong pagsisihan. Sapagkat we will be able to proclaim the Lord boldly as the Spirit enable us. Kaya po mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, very, very important ito, na we speak the Word of God with boldness. Ipag-pray natin, Lord, bigyan niyo nga po ako ng lakas to proclaim the Lord Jesus Christ. At ikaw matutuwa sa sarili mo pag nagawa mo yan. Aba, ang Diyos nga pala siguro ito mahiyain. Mahiyain. Nanonood ng basketball. Ng volleyball. Sabihin mong mahiyain ka, ako, Kuya Henry, napaka-mahiyain ko. Pero wag ka, pag nananalo ang team mo sa basketball, last 2 minutes! Talaga ko ano yun? Akala ko ito, parang hindi makapisang ipot. Parang pinitpit na luya. Hindi, pag mananalo na parang nakapangan ang luya Hallelujah! Nanuhan niyo yun? Ibig sabihin, hindi tayo dapat magpatali sa ating personality type. Ibig sabihin, ano man ang type ng ating personality, God is able, the Holy Spirit is able na gamitin tayo, na magsalita. Hindi may sabihin, kailangan mo laging tumuntong sa una. Pero yung ikaw may pulong kayong ganyan, nag-reunion ang inyong klase, nagsama-sama kayong nasa TMC, okay? Ayaw mong pakawalan yung pagkakataon na maibahagi kahit papaano ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin po nun. Hindi yung magchichismis ka uli ng buhay ng iyong kamembro. Doon lang malakas ang loob mo. Kundi ating ibinibahagi sa kanila ay ang ating Panginoong Jesus mismo. Yan ang emboldenment na ginagawa ng banal na Espiritu. Embolds God's people in proclaiming Jesus. Number 3. And they laid hands on them and put them in hold. Acts chapter 4. Tingnan nangyari sa kanila. At palibhasa ito toong nangabagabag sapagkat tinuruan nila ang bayan at ibinalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na magmuli. Ba't ito yung naging trigger sa mga Saduceo at Fariseo? Kasi sila ang nagpapatay sa Panginoon. At balitang-balita, ilang araw lang nakakalipas, siguro mga 50 days after ng kanyang pag-akit sa langit. So, 1 buwan lang, mga 2 buwan, magtatatlong 2 buwan, halos ang nangyari after nung siya'y nabuhay ng magmuli. Ano't nangangaral ang mga ito na nabuhay si Kristo magmuli? Ay patay nga yun. Sabi ng mga Saduceo, pinapatay natin. Patay na yun Nilibing, pinabantayan pa nga natin sa mga sundalo, patay na yun. Tapos sino yung nasa may templong yan? At nangangaral at sabi, buhay siyang magmuli. At tayo doon nagpapatay. Kaya galit na galit ang mga Saduceo at Pariseo sa mga alagad. Kaya nang ginawa, patahimikin niyang mga yan. Ikulong, kaso hinuli gabi na, pahapon na. Bawal magkaroon ng trial ng gabi. So dahil hapon na, wala ng quorum, hindi mabubuo ang Sanhedrin, yung 70 na leaders nila, anong ginawa kay na Peter? Dahil hindi sila mahahatulan ng gabing yon, ng araw na yon, sila ay ikinulong ng gabi. Bisay, nagpalipas sila ng gabi sa kulungan. At kanilang sinunggaban at kanilang ibinalanggo hanggang sa kinabukasan, sapagkat noon ngay gabi na. Number 3, Spirit emboldened God's people during persecution. Okay? The Spirit emboldens God's people during persecution. Alam nyo, ang Holy Spirit ang nag-sustain sa kanilang maging matapang during the persecution. Ano ba niya sasabi yung persecution? Wala tayo niyan ngayon sa Pilipinas. Gusto nyo ka magkaroon?
Kayo po'y lumabas mamaya, paglabas nyo mamaya, aring naririnig sa dingding din inyong tingnan. Dito sa labas po, magabok yung gilid, punasan nyo na lang din. Aring nasa pader din inyong tingnan. May makikita po kayo dyan na teatro na Dark Ages. Siya ay parang pag-ita ng drawing na Dark Ages. Hindi panahon na maiitim. Okay? Dark Ages. Kundi panahon ng intense persecution. Umabot ng 50 million na mga believers ang pinatay during those time. All in all, magkalahok na yung totoo at mga joke na believer. Inyong panoorin kung paano po pinagpapapatay ang mga unang mananampalataya. Sa alagad na 12, isa lang ang namatay ng matanda. Sino yon? Si John, yung nagsulat ng Revelation. The rest of the apostle, they all die. Paano sila namatay? They all die being persecuted. Pinugutan ng ulo, ipinitin ng nakatiwarik, ipinako ng nakatiwarik na inverted cross, inihulog sa building, pinakaladkad sa kabayo, binalatan ng buhay. Marami tayong mababasa. You read the Fox Book of Martyr. Okay? You try to read that book. Fox, hindi Fox News. Fox Book of Martyr. You read that. At makikita nyo kung paano pinipersecute ang mga mananampalataya noon. Ako'y may tanong, bakit sila'y pwede tumanggi na lang Papatay kita! Okay, hindi naman ako mananampalataya ni Jesus. Joke lang yun. Di ba, ang daling mag-recant? Pero bakit sila, in spite of persecution, ano sabi ni Peter? Acts chapter 4, verse 21. Okay? Ano sabi rito? 4 verse 19. 18. Sabi nito, at sila'y tinawag nila. Nagpulong-pulong yung Sanhedrin. Hoy, halika kayo. At binalaan sila na anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Anong ginawa ni na Peter? Datapwat si Pedro at si Juan ay nagsasagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos, na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos ay inyong hatulan. 20, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangakarinig. 21, at sila nang mapagbalaan na nila ay pinakawalan. Anong punto po natin dito? Bakit sila matatapang? Di man sila matalino. Hindi naman sila konektado sa Sanhedrin. Wala silang ganung power. Bakit sila ay malakas ang loob under persecution? Alam niyo po, ang source pa rin ang banal na Espiritu. Huwag na nating ipanalangin na ang Pilipinas ay magkaroon ng ganyang sitwasyon bago tayo manalangin. Okay? Sino ka nag-post sa worker? Si Andrew yata. Ang nais mamuhay ng may kabanalan ay magsasuffer for Christ. Parang bihira. Meron na ba sa ating membrong nakaranas ng ganyan talagang na-persecute na matindi? Meron siguro nung una? Meron po ba dito na pwedeng mag-testimony mamayang hapon na siya ay pinersecute and yet nag-persevere? Yung talagang nakarasang matinding hirap, natutukan ng baril ng asawa, simba! Pag sumimba kang babae ka, babaril na talaga kita. Meron nangyari pong ganyan, totoong buhay, naiyamot, nagseselo sa yung asawa sa Panginoon, simba paglinggo, sino ang katagpo mong lalaki dyan? Ay, hindi na mapigil, tinutukan ng baril yan, sabi, pag kayo sumimba pa, ikibabariling ko na. Anong sabi ng babae? Sige daddy, pag ako'y binaril mo, ako'y palangit na. Pag hindi mo ako pinatay, ako'y pasimbahan. Pinahirapan pa yung asawa. Ano yan, dito totoong buhay, nagtestimony yung asawa, siya naligtas din. Why? Because of the boldness of his wife. Anong meron dyan? Anong meron dyan kay Kristong yan? Bakit gayang kakapinasyos sa kanya? Bakit gayang kakamasunurin? Linggo-linggo, double pay, wala ka sa trabaho. Anong meron dyan? Mas mahalaga pa ba sa pera yan? At pag nakikita ng tao yan, ipe-persecute na, ay babagsak kita sa iyong grades, hindi ka nasayaw. Sayaw na sayaw nga po ako, sir.
at nanindigan ka bilang ikaw ay mananampalataya, magtatanong yung iba, anong meron dyan? At kaya ka nakakatindig sa tama, hindi dahil mo din, dahil din ng Holy Spirit. Sabi ng boss, lahat iinom. Ang hindi iinom, ako'y pinapahiya nyo ha? Di ba, ganyan yan? Bakit ka tatayo in spite of persecution? Dahil ng banal na Espiritu. Dahil ang likas natin, mag-give in. Sige, sabi ni boss, di iinom. Di iinom. Pero pagka ikaw ay may Holy Spirit, mas malakas siya sa'yo. Kesa kanino mang tao. Naintindihan nyo yun, lalo kayong mga young people, lagi ipag-pray na, Lord, embolden me. Kasi mararanasan nyo yan. Oy, magki-Christmas party. Si Joe Marichan, inabasag na yung yelo Nalabas na, wene, nawene na siya, wene. Uuso na naman ang mga inuman, sayawan sa school, mga kamunduhan. You will be persecuted. Pag hindi ka sumunod, paano ka tatapang? You need the Holy Spirit. Kasi mas madali mag-compromise kaysa tumindig. I remember nung ako'y officer po sa C-80 din dati, ang aming speaker ay Navy, official. Lahat ng official ay dapat magbarek. Di ako'y uminom. Abaha! Lahat ng official. Ako isa rin po sa official natin sa C-80 namin, yun na yun. Tinawag lahat ng opisyal. Hindi ko alam kung ako laang, pero isa ako sa hindi uminom. Ang titig sa amin ng aming komandan, yung titig sa akin, parang hihiyain mo ako. Sabi ko, pasensya na po, hindi ako nabarek. Pag hindi beer. Beer brand. You know, hindi, marami talaga tayong pagdadaanan na persecution. Hindi pa yung persecution mahihina pa yun, mild. Ihanda nawa tayo ng Diyos dyan. Pag dumating na yung totoong persecution. Chapter 5, verse 17, tingnan nangyari. Di sila'y sinaway na sa chapter 4. Chapter 5, naulit na naman. Anong ginawa sa kanila sa chapter 5? Mas malala na ito ngayon. Datapot nagtindig ang dakilang saserdote at sila'y nangapuspos ng kainggitan. Ano nangyari? At sila'y sinunggaban na naman, inilagay sa bilangguan. Anong ginawa? Hindi lang ibinilanggo. Anong ginawa sa kanila? Pagdating sa verse 24, nasaan yung pinalo sila din yung sila pinagpapalo. Napansin niyo yung talatang yon? Nasabi rito ay ibinalanggo at sila ay verse nawala, hindi ko na i-note Okay, ibinabala lang uli sa 28, sila ay binabalaan uli. Okay? May talata na sila pinaglalatigo. Anyway, so, number 3 na ating pong dapat maunawaan ay ganito. The Spirit emboldens God's people during persecution. Mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili na darating ang time na yung kalayaang meron tayo ay posibleng mawala. Kuya Dre, posible ba yan? Hindi naman pangyayari yan. We do not know. It can happen. Apo? Nararamdaman ko na maraming mga nasa kongreso ngayon na iba na ang paniniwala pagdating sa pangangaral. Kaya, ihahanda natin. Yun pala. 5 verse 40. Nakita ko na. Salamat po. At sila'y nagsisang-ayon sa Kanya. At kay nagsalita na si Gamaliel huwag niyong sawayin. Baka naman yan kung yung movement na yan ay gawa-gawa lang, kasi sabi niya, huwag niyo munang masyadong pag-initan yung mga alagad ni Jesus na yan. Dahil nung una, marami na rin ganyan na grupo, nawala din. Huwag niyo nang pakialaman niyang mga yan. Kasi baka pag sa Diyos, yan ay magpapatuloy. Pag hindi, mawawala din yan. Okay? Yun ang payo ni Gamaliel. Naging teacher ni Apostle Paul dati. Okay? Yun yung kanyang teacher ni Apostle Paul. Nung sila'y mapayuhan, ito ang ginawa, 40. At sila'y nagsisang-ayon. Abay, maganda nga yan. Ang payo nasa 39. Okay? Kung yan hindi sa Diyos mawawasak yan, kung yan may sa Diyos, ang kalaban niyo yung Diyos. So, maging tayo, neutral. Yan sabi ni Gamaliel. Anong ginawa naman ng mga Sanhedrin? Okay, maganda ang payo mo. Ito na ang kanilang ginawa. Pinalo nila. Sino rito nung batay napalo?
napalo, yan. Si Amber may dalawang pamalo yan, isang manipis at isang makapal. Pag mild ang mali, edi manipis. Pag medyo malaki ang mali, edi makapal. Manipis pa naman ang nagagamit ko. Sa kanilang kultura, pagka ikaw ay nagkakamali, hahagupitin ka publicly. Opo, dadalhin ka sa plaza. Oy! Pari kayo, hali kayo. Ang mga lalaki ito yung may ginawang kasalanan. Ilalagay ka sa gitna, hahaplitin ka dyan. Papaluin ka. Ano naging reaksyon nila nung sila napalo? Verse 41. Talagang kakaiba ang mga taong ito. Oh. 41. Nung sila'y mapalo na, binabalaan pa, na wag na uli kayo magsasalita. Diyan kay Jesus na yun, ha? Tama na yan. Stop talking about Jesus. 41. Ano nangyari? Sila'y nagsialis sa harap ng Sanhedrin. Ano nakalagay? Nangatutuwa. Pambihira. Kaya talaga yung joy ay fruit of the Spirit. Kasi ang natural response, pagka ikaw ay nasaktan, ikaw ay malulungkot. Pambihira naman, Panginoon, tama na nga yung ginagawa namin. Ba't pinahintulutan mo pang kami makulong? Tapos ito, hinihiya kami publicly. Panginoon, ba't ka naman ganyan? Pero hindi nang kanilang ginawa eh. Ano kanilang ginawa? Sila ay natuwa. Bakit? Sila'y nangabilang na karapat-dapat na mga bata ng kaalimuraan dahil sa pangalan. Alam niyo nung sila'y pinapalo? Pa! Medyo masakit pong ihaplit yung balat ng baka. Yung parang latigo. Medyo testingin niyo po yan mamaya pag-uwi. Maghaplitan kayo mag-asawa. Okay. Yung belt na lalatigan, mga 39, 40 less 1. Okay, papaluin ka. Kung ilan man, 40. 40 palo, try nyo yun. Yun nga lang, pag ako'y namamalo sa anak ko ng mga dalawalaang, ay ako'y parang ako na ang naano eh. Ito'y hahampasin. Hiniya na, hinampas pa. Anong nangyari? Hagalpak pa eh. Natutuwa. Ay bakit nangyari yan? Paano sila naging matapang? Lalo, because of the Spirit. Kasi kung tao-tao lang yan, ay di wag na, napahiya na eh. Wag na. Napagustutan ng trucks, ayoko nang magbigay. Natisod ako. Bakit? Pinagpunitan ako ng trucks. Niyo, sa simpleng bagay, natitisod tayo. Ginusutan lang tayo ng trucks, na-discourage na agad. Ako po may karanasan. Uso po yung Zago. Wala pa yung mga TMC eh. Yung Zago. Isipin yung ako'y namigay ng truck sa jeep. Yan, biyaheng Batangas sa... Kung ano ba yan? Balagtas yata ako kumbaga. Sa pasangbaga ako nun. Ang ginawang pamuna sa Zago ay yung trucks. Yung malapad na trucks na upang tamuhin ang buhay na walang hanggan. Talagang kakoy, Anong ginawa ko? Namigay pa rin sa iba. Di ba pag sa iba-iba, wag na, nakaka-discourage naman ito eh. Lalo sa namimigay po ng trucks, damahin nyo yung sarili. Pag yung una yung binigyan ay tumanggi sa'yo, anong pakaramdam mo sa sunod? Nahihiya na. Tama. Totoo yan. Antipati ka to. Di ba pagka ikinagbigay tapos ikitinanggayan yung padalwa parang ayaw mo na mag-attempt. Because we are afraid of being rejected. Rejected. Yan ang isa sa kinatatakutan, lalo ng lalaki, kaya tamad manligaw. Takot ma-reject. Pero pagka ikaw ay soul winner, you will be rejected. Asahan mo na yan. Asahan na natin na hindi lahat tayo'y tatanggapan ng babasahin. Hindi lahat tayo papakinggan. Pero ang good news, hindi lahat tatanggi. Marami ring tatanggap. Okay? Kaya wag tayong matatakot. Don't lose hope. Okay? Kasi hindi lahat tatanggi. Merong tatanggap. Tama po ba sa mga namimigay ng tracts? Meron naman dyan, ineng, pahingi pa nga ako niya. Bibigyan ko yung aking asawa. Naranasan na yon? Sa SM, naranasan ko na po yan. Di kayo nagbabayad dyan sa guard. Binigyan ko ng tracts. Paglabas ko doon sa kabilang yung exit na, Sir, kayo namimigay nung babasahin kanina, pahingi pa nga po ako ng isa. Aba? For the first time in my life, merong nahingi pa. Okay, kasi maganda yung tracts na binigay ko, yung 1,000 ang nakadrawing. Akala yata pira yun. Akala yata yun ay yung yung pwedeng ipalit, yung gift check. Okay, gift check sa langit yan. But God, the Spirit will indulge us during our persecution.
Kaya yung sa mga kinokontra sa bahay, simba na simbay, wala namang pagbabago. Hindi, check mo rin sarili mo, baka nga wala. Pero kung nagbabago ka naman at may naimik pa rin ganyan, tuloy ka lang sa Panginoon. Okay? So, di baling tayo ma-persecute dahil sa pangalan niya. Okay? Kaalimoraan dahil sa pangalan. Ibig sabihin, kaya ka napapagsabihan ng masasama for Jesus Christ's sake. Pero ibang bagay yung kaya ka nasasaway, abay, simba ka ng simba, nagnanakaw ka, tamad ka sa bahay, palasagot ka sa magulang mo, palaban ka sa atit mga kapatid mo, hindi ka nag-aaral ng mabuti. Ano kang simba yan? Ano kang Diyos-Diyos yan? Medyo you study yourself. Okay? Magbago ka talaga. Kasi hindi yun ang karapat-dapat ng isang mananampalataya. Pero halimbawa, ginagalingan mo na sa school, wala nang hugasin yung susunod sa'yo. Bakit? Binasag mo na. Puno ang lahat. Lahat ginagawa mo na. And yet, ikaw ay sinasabihan pa rin ng masasama, tuloy ka lang sa Panginoon. Yan ang bahagi ng persecution mo. Namamatay ang baboy! Pinababayaan ninyo! Sadyang mamamatay, may buhay yan eh. Okay? Di ba? May nagkwento sa akin yan eh, brother, kami ko nung sasabi, ang baboy daw, ganda. Sadyang ang baboy pwedeng mamatay, may buhay yan eh. Tuloy ka lang sa Panginoon. Okay? Because the Holy Spirit will embolden you to do that. And finally, the Spirit emboldens God's people in praise and prayer. Anong kanilang ginawa nung sila bantaan? Ano ba ang ating unang reaksyon pag tayo may problemang nararanasan? Tingnan ang kanilang ginawa sa chapter 4, verse 31. Okay, verse 24, At sila, di nakauwi na sina Peter. Nang kanilang marinig ito, yung pinaggagawa sa kanila na mga tao, iniulat ang lahat ng nasa kanya sinabi, at sila, nang kanilang marinig ito, ay nagkakaisang itaas ang kanilang tinig sa Diyos at nagsasabi, O Panginoon, Ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng lahat ng nangasa. Anong kanilang ginawa, mga kapatid? Nagsimula silang magpuri sa Panginoon. Alam nyo, merong kapangyarihan ang pagpupuri at ang presensya ng Diyos. Ulitin ko yon. May connection ang presence of God and praising God. Di ba minsan sabi, ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos nung tayo nagdadasal pa. Ano bang ibig sabihin to be in the presence of God? Ano ibig sabihin nun? Alam nyo, God is present when you are praising Him. Tingnan po, balikan natin. Sila ay under persecution. Ano ang kanilang response? Natakot? Nagtago? Nagmukmok? Nagreklamo sa kanilang dasal? Hindi. Sila muna ay nag-recognize to God. Tingnan. And when they had prayed, what is our first response sa mga problema? You need to pray. At bahagi ng praying, yung praising God. Okay? Kaya po sabi rito ng Bible, sa 1:14, maging sa Spirit involves God's people in praise and prayer. Pinagsama ko na po yan. Pray. Hindi pwedeng i-divorce ang Espiritu Santo at ang pananalangin. Lagi po yung magkasama. So para tayo lalong ma-embold ng Holy Spirit, anong ating kailangan gawin? Ay di, manalangin. Manalangin. Apo, napakahalagang gawin ang laging manalangin. Chapter 1, verse 14. Balikan na, diretso na natin yung 24. Tingnan yung kanilang panalangin. Okay? Nagpuri sila sa Panginoon, O Panginoon, Ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at lahat ng nasa iyon. Tingnan, nagsimula silang mag-recognize who God is. Nasa pamamagitan ng Espiritu Santo ay sinabi mo, bakit nagagalit ang mga hintil? Baba, sapagkat sa katotohanan, sa bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod. Verse 28. Tingnan po ito. Bahagi ng kanilang ipinagpuri ay ito. Inyong basahin yung 28. Sabi rito, upang gawin ang anumang naitakda na ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. Ano po ang kanilang bahagi ng bakit sila emboldened? When the Spirit involves God's people in praise and prayer, meron silang understanding na ganito. Bakit ka nakakapagpasalamat pa?
at nagdadasal ka pa, ay kayo nga'y pinapahirapan na malalim sila na lahat ng bagay naman ay nakatakda sa paningin ng ating Panginoon. Even the crucifixion and death of Jesus Christ are preordained by God. Lahat ay Kanyang itinakda. Kaya sabi ng mga ito, for to do whatsoever your hand and your counsel determined before to be done. And now, Lord, behold their threatenings. Dito pa sila nagreklamo nagpray, Lord, kami pinagbabantaan. Panginoon, tulungan mo naman kami na makapangaral pa. At lastly, 31, at nang sila'y makapanalangin na. Ano nangyari? Nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila. Sabihin ko sa inyo, pagka tuwing prayer meeting, nauuga itong building na ito. Kuya Albert, matibay ba talaga ang building na ito? Yung integrity. Hindi ba tayo napasok ng mga ano rito? Mga kontraktor? Kongrakot? Wala naman, wala. And when they had prayed, okay, nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila. Ito po yung symbolism. Ito ay manifestation na ang Holy Spirit ay bumaba sa kanilang lahat at nangapuspos silang lahat. Hindi kaunti lang po ha. Yung pagkapuspos naman isa ibalaang. Yan isa ibalaang. Ano? Ang nakalagay sa Biblia, silang lahat. Kasama ka ba dun sa lahat? Ibig sabihin, kung kasama ka dun sa lahat, ikaw at ako ay dapat mag-expect at manalangin na sa hahaliling mga araw, bago ng buwan, tomorrow, September na, dapat tayo ay manalangin, Lord, patapos na ang taon. Sana help me to be bold enough. Kasi tapos na ang taon Maraming tao pang hindi ligtas. Okay? The year is almost done. Marami pa tayong hindi mission accomplished. There are a lot of things to be done. Kaya Lord, embolden me. Bigyan mo ako ng lakas. And that happens when we pray. Their prayer started with worship of God, not focusing on the problem. They acknowledged God as the all-powerful Creator. They saw the situation as part of great fight between God and the devil. Tandaan niyo po ha, lahat ng sitwasyon sa ating buhay ay hindi tungkol sa atin. Ang ganda ng sinabi ni Martin Lloyd Jones tungkol dito. Ang sabi ni Dr. Martin Lloyd Jones is this sa kanyang preaching, bakit nagpe-pray ang mga alagad ng ganito? At dito tayo magwawakas. Lagi nating tandaan, pag tayo po ay may problema, lalo pagka ikaw ay active na Kristiyano, the problem is not about you. But that is part of the great fight between God and the devil. Not your personal problem. Ibig sabihin, yung ating personal na problem, tinatawag nating personal na problem, kung ikaw ay active sa simbahang ito, lalo sa pagpapahayag tungkol kay Kristo, yung iyong personal na problem, hindi talaga yan personal problem. Merong greater war na nangyayari behind the scene. Nag-aagawan ang demonyo at Diyos. Merong greater fight. Anong kailangan? Prayer. Okay? Prayer. Because when we pray, we acknowledge na, Lord, hindi namin to kaya. Okay? Muli, sabi ko nga po sa inyo kanina, sa ating introduction, ang lakas ng loob ay hindi sa iyong talino, hindi sa iyong karunungan, hindi sa iyong kapangyarihan, hindi sa iyong kayamanan na nakasandig. Lakas ng loob kasi matalino. Ang lakas ng loob kasi may posisyon. Ang lakas ng loob kasi mayaman. Mahuna na lakas ng loob yan. Laging babalik tayo sa banal na Espiritu. We pray because we acknowledge that we are weak, we are unable, but we have God who is able to deal with our situation. Kaya po ngayon pong umaga, ang ating panalangin ay tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Ipag-pray natin na tayo maiging emboldened, particularly sa pag-aakay ng mga kaluluwa sa Panginoon. At muli, it is the Spirit that emboldens us. Okay? Kaya isang araw yung iyong fear of speaking, the fear of rejection ay ma-overcome. Why? Kasi alam mo naman na hindi sayang ang iyong ibinabahagi sa mga tao. Okay? So tayo po ay manalangin.